Sa video na to, gagawin natin yung air system para dito sa bago nating fish room at tingnan natin kung kaya din nating i-set up. Ayan, itong mga tabs na to, bagong filtration. Umpisahan natin dun sa mga nagawa ko na mga boss. So meron tayo ditong mga tabs na may tubig, naka-stock na yan, almost 2 weeks na yata. Ayan, so hindi ko kasi magawa. So ang ginawa ko nung etong this week, ayan, ito. So meron tayong air system, ayan, PVC lang. Tapos meron tayong hose, ayan, binili ko nung isang araw. Ngayon, ikakabit na lang yan. Ako lang na lang bubutasan, tapos kakabit yung mga sponge filter. Ayan, mga luma lang itong mga sponge filter na to yung mga ginamit natin dati. Ayan, so ito naka-ready na yan. Tapos bubutasan na lang natin yan. Umorder kasi ako sa Shopee ng mga drill bits, tapos ngayon lang nakuha. Ngayon, itong air system natin, ayan, so naka-linya yan doon sa taas hanggang dito. Ayan, hanggang doon sa ating Resan na air pump. Itong air pump na to, alam ko ano to 18 watts or ano nga ba to? Ayan, alam ko 18 watts to. Kukorek ko na lang dyan sa subtitle kung hindi 18 watts to. So ito yung luma akong Resan na air pump. So napakaganda ng quality niyan. Meron akong nakaraan na air pump, yung Hialeah na ginamit ko dati. Talagang negat siya mga boss. So talagang ipapamigay ko na lang to, ibebenta ko sa group ng murang-mura lang kasi medyo mahal din bili ko dyan, mga 600 din yata. So tingnan natin. Pero ito, sobrang sulit nung Resan mga boss. So para sa akin talaga, yan na yung go-to product ko sa air pump. Ayan. So hindi ako sponsored niyang Resan . Ayan. So ito ay 35 or 18 watts, tapos yung nasa kabila naman ay 80 watts. So ayan, nakalinya yan ng ganyan lang. Tapos ito yung saksakan niya. Then soon siguro magpadagdag tayo dun ng saksakan para hindi na malayo. Tapos ma-utilize ko tong saksakan na to sa ibang gamit. Tingnan natin. Kasi yan, nilinya ko lang yan doon. Itong mga gamit dito, nabili ko lang to sa 588 Mall dito sa Pulilan. Ayan. Parang 20 pesos to. Ayan, isang bracket. Tapos itong tabla, nakita ko kasi laminated na So sinubukan ko, 100 lang naman yata yung tabla na laminated pa. Ayan, tapos nilinya natin. Ngayon yung hose mga boss ay 1/4 na air hose. Ayan, makikita nyo naman nakasulat yun. So itong pula na to ay para sa air. Ayan, teka, zoom natin lalapit ko kayo. Ayan, nakasulat dyan, air hose mga boss. So 1/4 yung size niya. Ngayon, sinubukan kong i-clamp siya gamit ito, pero hindi maganda. Kaya, meron akong nabili na clamp sa Shopee. Ito, ayan. P-clips yata ang tawag dito. So, ang sukat nito 12 mm, pero ito yung una kong binili, 14 mm. So, sablay siya. Yun yung ginamit ko doon. Yung una kong kinabit doon, tapos na low thread kasi. Ayan, kaya ulit tayo. Ayan, trial error Ayan, wala tayong guide nito sa YouTube. So, sana may makita kayo iba, comment nyo, sabihin nyo sa akin para, ayun pala, hindi ko pala nahanap yun. Ayan, and then ito, 12 mm, so ito yung pinaka-fit lang talaga. So, mamaya kakabit natin yan. So, unahin muna natin ay patakbuhin yung air pump. Pag-ganahin natin yan, kakabit natin yung hose, tapos bubutasan natin to, itong PVC. Ngayon, para dun sa butas ng ating PVC, ang gagamitin natin ay 4.5 yata. Teka, check natin Order kasi ako, nakailang order ako ng drill bits. Ayan, dati ang gamit kong drill bit, yung pangkahoy, yung may matulis sa dulo. Mali pala yun. So, ang tama palang ginagamit ay HSS. Anong tawag doon? High something, ganun. HSS na drill bit. Ayan, ito nabili ko sa Shopee, around 35 to 40 pesos. Tolsen to Tolsen yung brand. Ayan, ito yun. Ayan, nakakabit na siya. Ayan, so ito 4.5 mm na cobalt na HSS drill bit. Ayan, so ito yung pambakal mga boss So gagamitin natin ay drill bit. Ang purpose nito ay para snug fit talaga yung magiging air valve natin. So tinesting ko na yan, naitapon ko lang yata yung pinagtestingan ko. Pero sure naman na magiging snug fit siya. Kasi dating ginagamit ko 5 mm alanganin. And then dati naman ginagamit kong drill bit na pangkahoy 4 mm pero pinaluluwag ko pa yung butas. So ngayon ito, saktong-sakto mga boss. Kasi nakailang bili ko ng nyan drill bit na yan. Nabili ko yung 4 hanggang 5 na sukat. So medyo nagastusan din ako. Pero at least ngayon, perfect na yung size nung ating air valve. Ayan, ito yung aquarium air valve na gagamitin natin. Itong gray lang. Ayan, binibili ko to ng bulk
sa Shopee. Kasi makakatipid kayo kaysa bumili kayo ng 10 or 20, bumili kayo ng isang ganito. Ayan, lalo na kung balak nyo tumagal sa fish keeping. Ayan, maganda, marami kayong stock. Ayan, so ito parang mabibili nyo na lang to ng 2 to 3 pesos kapag ganito kadami. Ayan, yun yung tanda ako na computation ko dito. Siguro 2 to 3 pesos or 2 to 4 pesos. Ayan, kapag ganyan kadami. Kaysa bumibili kayo ng isa-isa na 5 pesos, 6 pesos, ganun. Halos 50% yung matitipid nyo. Tapos bibili kayo ulit, may shipping fee. Ayan, bumili na lang kayo ng isang malaki na lang. Unless talagang sobrang liit lang nung, nung setup, pwede na yun. Dito nga pala boss, sa mga PVC natin, ang plano ko, tiga-tigalawa sila ng sponge filter. So ang gamit ko dito ay yung sponge filter na 2811. Ayan, ganitong size. Ayan, parang ito yung pangalawa sa pinakamalaki. Ayan, so bukod dun sa jumbo, yung talagang matabang-mataba. Ngayon, ang gagamitin natin, halo-halo kasi size eh. Meron ako mga sample dati na nakuha. Ayan, itong malalaki na to. Halo-halo na lang gagamitin natin kasi pareho lang yung base niyan eh. Makapal lang yung filter. Ayan. Then, tiga-tigalawang butas sa tapat ng isa-isang tab. Tapos, meron tayong ibang plano dun sa ibang tab na to. And ibang gagawin natin filtration doon pero i-ready na natin for sponge filter para magamit kaagad. Kasi ito lalagyan natin ng bottom drain since you-utilize natin itong part na to. Ayan. Ayan. So maglalagay tayo ng drain para nakakatagas yung tubig dito sa labas sa may kanal. Okay, so yun yung plano natin. Bubutasan natin to sa ilalim. Tapos papakita tayo ng bagong type ng filter sa inyo which is i-discuss natin sa susunod natin video. Okay, so simulan na natin. Ito din pala boss, para makita nyo ng maganda yung paano natin bubutasan. Ito yung HSS drill bit na 4.5mm. I-drill natin yan. Tingnan nyo, mabagal lang yung drill natin. Kung gaano niya, ayan, ganun lang. Nabutas na kagad. Kasi ito mga boss, sa valve, ang tip natin dito, dati ko pa sinasabi, ang gamitin nyo, itong part na to. Huwag itong kabila. Kasi kapag pinihit nyo to, teka, pakita ko sa inyo pag itong ginamit nyo yung bottom part, yung sa diretso, ayan, pag ganyan, mas iba yung size nyan nung ibaba. Ito siguro 4.8 pero ito 4.5. Pero pag ito ginamit nyo kasi dyan, kinabit nyo dyan, pag pinihit nyo to, kahit nakadikit yan, mapapera siya in the end and then mawawala ng silbi yung dikit nyo. Ganun yung ginawa ko sa pinakauna kong air setup. Ngayon, kung ito yung gagamitin yung kabila, ayan, ganyan, tingnan nyo yung fit nung 4.5 Yan, kailangan mo siyang ipilit doon. Yan. Pero magfi-fit siya. Yan. Pag na-fit siya, hindi mo na to kailangan idikit, boss. Ayan, sobrang tight fit na niyan. Oh, di ba? Ayan, ngayon pag pinihit mo tong valve mo, hindi umiikot ngayon yung buong valve katulad nung kapag ito yung ginamit mo. Okay? So yun yung pros and cons and yan yung tip ko simula pa nung pinakauna kong hindi yung pinakauna kasi fail ngayon. Pero sinabi ko doon na lesson learned to. So ito sana makuha nyo galing sa akin kasi yan talaga yung pinaka-frustration ko dun sa una kasi hindi ko maidikit yung valve dito. Ngayon pwede kayong gumamit ng mga pandikit tulad nito. Ito, nabibili sa Shopee. Sobrang sulit nito. Dikit nyo kung gusto nyo pero ako kasi hindi ko na dinidikit mga boss. Sayang lang. Ang gagawin naman natin ngayon, nakapag-drill na ako ng 2 butas doon, tsaka doon, para dito sa pig lips. Ayan, totally hindi nyo to kailangan. Ayan, talagang sinubukan lang natin na paano kaya nila sinesecure yung clamps. So ito parang, ang isa nito nasa 15 to 20 pesos, pig lips. Ayan, set to kapag binili. Ayan, ito yung 12mm. Ayan, stainless na din to, tapos may goma, nakita nyo. So hindi madadamage yung hose. Nakabit ko na yung mga guys. Yung air hose natin dito sa PVC fittings. Ayan, tapos nalinyahan na din natin. Pero ito mali yung screw natin dito kaya maluwag. Ayan, pero ito okay na mga boss. Ayan diretso. Ayan, medyo may kaluwagan doon kasi yung clamp ay hindi niya masikipan doon sa paring ba tawag dyan. Ayan, sa bakal na yan. Ayan, instead kumpara dito sa tubular, nasisikipan yung clamp. Pero pagdating doon, medyo hindi siya masikip. Ayan, susunod natin. Total gumagana na to. Ayan, naririnig nyo ba? In-on ko na kasi yung, yung pump. Maglalagay na tayo ng silicone hose. Ngayon, may sasabihin ako sa inyo mga boss. Kasi last time, bumili ako ng hose, okay naman. Tapos nung pangalawa, bumili ulit ako ng bundle. Ngayon ito,
The reason, ang dami nito, tapos meron akong bago nito, kasi sobrang pangit ng quality nung nabili ko na to. So, ito yung makikita nyo sa Shopee, tsaka ito, makikita nyo to. Ang mura nito, nakakainga nyo bilhin. Pero kita nyo naman, sobrang nipis. Ayan. So, ito yung ginamit ko dun sa rack ko dun, sa 20 gallons, yung malaki. Kaya lang, pangit. Ang hirap isuot dun sa mga fittings, ay, sa mga bulb. Tsaka sa, tawag dun, sa sponge filter. Ngayon, ito yung binili ko, ulit sa Shopee. Hindi siya bundle, hindi siya roll, pero ang ganda ng quality mga boss. Pagkahawak nyo pa lang, kulay pa lang mga boss. Tapos, apakadali niya isuot sa bulb. Ito, kuha tayong bulb. Kunin natin yung dulo. Di ba? Compared dun sa dati, talagang sobrang pangit nito mga boss. Ayan, so kung may gusto sa inyo na lang to. Bibili na lang ako ng bago. Ayan ibang-iba talaga nipis pa lang. Kulay pa lang silicone. Ayan, di ba ito medyo gray pero at least matibay, di ba? Natapos ko na mga boss. So ito na yung sinetup ko na 4 na tabs na may mga sponge filter size 2811. Ayan, so napakalakas nung pump natin. So kailangan ko maglagay ng ang tag dito. Nakalimutan ko yung basta pampatakas ng pressure. Kasi guys, kapag nasobrahan sa pressure yan, magba-backflow yung pressure papunta sa pump, masisira yung pump nyo kagad. Okay, so kailangan na kaya nung system i-deliver yung pressure o kaya maglagay kayo ng ganito, ng tagasan nung hangin. Ayan. Pero kakabitan ko pa yan ng marami pang sponge filter. Kailangan ko pa kasing linisin itong mga to Ayan meron pa tayong extra. Actually, sakto sana siya dun sa dalawang tab. So, bubutasan ko muna to and then yun yung magiging part 2 ng ating video. So, subaybayan nyo tong series na to. Dadagdag ko to dun sa isa nating playlist para may mga papanood kayo dyan. So, para na rin kayo nagpi-fish keep, gumagawa ng system kasama ko. Okay, so maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe and kita-kita tayo sa part 2. Okay?